Sa pagtatapos ng national at local election, magsisimula na ang mga mahahalal at re-elected officials kung saan tayo ay bumoto ng mga senador, gobernador, party list representatives, district representatives, mayors at iba pa. Ngunit ano nga ba ang nangyayari pagkatapos ng election day maliban sa pagbibilang at paghihintay ng proklamasyon ng mga nanalo? Dapat pa tayong tandaan pagkatapos nating bumoto? Ating aalamin yan dito lang sa Batas et al. Sa Newswatch Plus. Magandang araw sa inyong lahat. Kayo ay nanonood ng Batas et al. Ako po ang law teacher ng bayan, Attorney Al Agra, handang sumagot sa inyong mga katanungan patungkol sa eleksyon. Sasagutin natin ang mga tanong ng ating mga kababayan sa Farmers Market sa Cubao na may gustong malaman tungkol sa ano-ano ba ang mga nangyayari pagkatapos ng botohan. Alamin natin ang unang tanong. Attorney, pagkatapos ng botohan sa kada presinto, ano pa po ang mga proseso? Mahalagang malaman ano ba ang nangyayari at the precinct level. Diyan po ang nangyayari ang pagboto, ang pagbilang at transmission. Ano po ang susunod na yugto? Ang susunod na yugto ay yung tinatawag nating canvassing, kung saan sinusuma, pinagsasama lahat ng resulta ng bawat presinto. Pagdating naman po sa lalawigan, sinusuma lahat ng mga boto sa lahat ng mga bayan at mga component cities para po ang tawag dyan ay canvassing. Pagkatapos po ng canvassing, dyan po kung sino po ang mananalo, siya po ang ipoproklama ng mga Board of Canvassers. Attorney, may tanong po ako. Sino po bang nagproproklama ng mga nanalong kandidato? Depende po sa posisyon. Para po sa ating 12 senador, para po sa 63 na magkakaroon ng upuan para sa ating party list, ang magpuproklama at magkakanvas ng resulta ay ang ating National Board of Canvassers na ito po ang ating Commission and Bank na binubuo ng ating chairman at 6 na commissioners. Pagdating naman po sa provincial, ang magpuproklama ay ating mga Provincial Board of Canvassers, City Board of Canvassers, Municipal Board of Canvassers. Kaya depende po sa posisyon kung sino po ang magkakanvas ng kanilang boto, magkakanvas ng resulta at magproproklama. Kailangan po ba ipaalam sa COMELEC ang mga ginastos ng mga kandidato sa kampanya? Alam niyo po, isa sa mga aspeto ng ating batas, kailangan ideklara ng bawat kandidato, ng bawat partido politikal at bawat party list organization kung ano ang kanilang nakuha bilang kontribusyon at kung saan nila ginamit ang kanilang pera at mga donations sa kanila. Ang deadline po para mag-file ang tinatawag nating SOSE or Statement of Contributions and Expenditures ay 30 days from the election. Yan po ay papatak for 2025 not later than June 11. Ano ba mga halimbawa ng mga tinatawag nating expenditures? Siyempre, pagbayad ng watcher, pagbayad sa abogado, pagprint ng sample ballots, headquarters, travel, tri-media, social media, lahat po yan ay kailangan nakadeklara. Sa usapin ng contribution, pwede po mag-contribute ang pribadong individual. Siyempre, bawal ang membro ng military, member ng kapulisan, or mga public school teachers, bawal po mag-donate. Pwede rin po mag-donate ang mga private corporations, maliban na lamang kung yung korporasyon na yon ay merong benepisyo or pribileyo or prangkisa galing sa ating pamahalaan. Bawal po mag-donate for campaign purposes ang mga foreigners at foreign corporations. Lahat po yan, lahat ng nakuha nyong pera, kung magkano pong ginastos nyo, kasama po yan sa contributions, lahat ng inyong ginasta, kasama po yan sa expenditures na bahagi ng SOSE. June 11 po ang deadline. Attorney, paano kung yung nanalo at naproklama ay merong kaso sa COMELEC?
30 kaso ang nasa ilalim ng ating Commission on Election. Yung una, yung tinatawag nating petition to declare a candidate a nuisance. Ikaw ay panggulo, wala kang sinserong layunin, lumahok sa eleksyon. Pangalawa, ikaw ay nagsinungaling sa iyong certificate of candidacy sa usapin na iyong kwalifikasyon at dapat makansela ang iyong certificate of candidacy. Pangatlo po, kung ikaw ay lumabag at nag-commit ng election offense, ikaw ay pwedeng kasuhan ng petition to disqualify you as a candidate. Hindi po lahat ng kasong ito ay magkakaroon ng penal na desisyon pagdating ng halalan. Yung iba po rito ay magkakaroon ng final decision kasi po pwedeng umangat po sa Supreme Court. Kaya pwede pong mangyari na ikaw ay mapuproklama, ikaw ay mananalo, pero merong kang pending case, nagkaroon ng desisyon na laban sa iyo after ikaw ay nakaupo na, ikaw ay pwedeng matanggal at ikaw ay mapapalitan. Attorney, pwede bang kasuhan ng natalo ang nanalo sa halalan? Alam niyo po ba, may 4 na uri ng kaso na pwedeng isampa laban sa isang nanalong kandidato. Number 1, yun yung tinatawag nating election protest. Ibig sabihin nito, yung mga natalo, hindi sang-ayon sa resulta dahil halimbawa sa dayaan, pwede sila magsampa ng isang protesta. Pangalawa, merong naging irregularidad sa proklamasyon at sa canvassing, pwede po mag-file ng annulment of proclamation. Pangatlo, disloyalty to the Republic or yung naproklama ay hindi naman pala kwalipikado, ang pwede po mag-file ng isang co-warranto case. At pang-apat, kung ikaw ay lumabag ng mga tinatawag nating election offenses, meron pong 5 taon para kayo ay kasuhan. Kaya't 4 na kaso po ang pwedeng isampa laban sa mga mapoproklama. Attorney, kailan po ba mag-uumpisa manilbihan ng mga mananalo? Sabay-sabay po silang mag-uumpisa ng kanilang termino. June 30, 12 noon, lahat po ng ihahalal nating senador, lahat ng representatives, lahat po ng provincial, city at municipal officials, sabay-sabay pong manunungkulan sa June 30. Attorney, may tanong po ako. Ano po bang responsibilidad ng isang kongresista? Alam niyo po, meron 3 sangay ang ating gobyerno. Yung tinatawag nating executive, legislative, at judiciary. Judiciary, siya yung nagpapasya kung merong kaso. Yung executive naman, sila ang nagpapatupad ng batas. Pero sa ating mga kongresista, by the way, 2 po ang ating mga membro ng Congress, ating mga senador, at ating mga representatives na bumubuo ng House of Representatives, ang kanilang trabaho ay magpasa ng batas, magpanukala ng batas, at mag-imbestiga ng anumang anomalya ng ating gobyerno. Dapat po itong malaman ng ating mga ihahalal na senador at mga representante at mga kinatawan ng House of Representatives. Attorney, ano po ba ang responsibilidad ng isang mayor? Pareho po ang trabaho ng mayor, sa gobernador, sa isang punong bayan at sa presidente ng Pilipinas. Ang tawag po sa kanila, mga executive officials. Bilang executive officials, hindi sila ang gumagawa ng batas. Sila ang nagpapatupad ng batas. Para sa mayor, ang kanyang sakop ay yung kanyang city or municipality. Ang mga gobernador naman para sa kanyang lalawigan. Ang mga punong barangay naman ay para sa kanyang barangay. At ang Pangulo ng Republika ay para sa buong Pilipinas. Attorney, gaano katagal ang posisyon na mapoproklama na kandidato? Para sa ating mga senador, 6 na taon po. Para sa mga district representatives, party list representatives, ating provincial, governor, vice governor, mga bukal, ating mga mayor para sa cities and municipalities, vice mayors at mga councilors, ang kanilang termino po ay 3 years. Mag-uumpisa po sila sabay-sabay sa June 30, 12 noon. Attorney, maaari ba matanggal sa pwesto ang isang nanalo? Maaari po, no? Kung sakaling magkaroon ng desisyon na pending ngayon dahil siya ay panggulo lamang,
or hindi naman pala siya eligible para sa posisyon o meron pala siyang ginawang isang election offense, pwede silang matanggal. Kung magpoprotesta naman ang isang natalong kandidato at mapatunayan ng ating mga electoral tribunals, ng ating COMELEC at ng Korte na talaga ngang nagkaroon ng dayaan at iba pala ang dapat maproklama, sila ay pwedeng matanggal sa kanilang posisyon at papalitan sila ng karapat-dapat na nanalo para sa posisyong iyon. Attorney, kailan po ang susunod na eleksyon? Meron pa pong 2 eleksyon pagkatapos ng May 12. Ito po para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliament. For the very first time, magkakaroon po tayo ng Parliament at halalan para dito para sa October 13. December 1 of this year, magkakaroon naman po tayo ng halalan para sa barangay at sangguniang kabataan. Kailan ang next election? Sa 2028 na po. Kasama na po dito ang presidente at ang vice president. Kaya po dire-diretso po ang ating halalan at kaya maging handa. At mag-uumpisa na naman po muli ang pagpaparehistro sa mga hindi pa registered o sa mga na-deactivate. Darating na po, malapit na po ang panahon kung kailan tayo pwede magparehistro at magpa-reactivate ng ating voting records. Attorney, kung hindi po ba ako makaboto noong May 12, pwede po ba akong bumoto sa susunod na eleksyon? Kung hindi ka pa registered voter nitong May 12 election, pwede ka na dahil hindi ka pa kwalipikado or kahit ikaw ay kwalipikado pero hindi ka nagpaparehistro, pwede ka pong magparehistro na pag nagbukas ng ating Commission on Election ng registration. Kung sakaling hindi ka nakaboto noong May 12 at hindi ka rin nakaboto noong 2022, ang iyong voting records ay may lalagay sa tinatawag nating deactivated list. Madali lang, simple lang ang iyong gagawin. Kung gusto mo nang bumoto para sa barangay election or para sa 2028 national election, kailangan ka lang pumunta sa ating mga election registration board at mag-apply for reactivation at ikaw na po ay makakaboto sa darating na halalan. May tanong lang po ako, attorney. Ano pa po ang papel ng COMELEC pagkatapos ng halalan? Dahil nga po na sunod-sunod ang ating halalan, ang ating COMELEC po sa ngayon pa lang naghahanda na para sa BARM election, BARM Parliament at sa barangay election. So lagi po naghahanda ang ating COMELEC para sa darating na eleksyon. Marami pa pong pending na cases na haharapin po ang COMELEC ngayon at isasampa after proclamation. Kaya lahat po yan ay kailangan i-resolve at kailangan desisyonan ng ating Commission on Election. Ang ating COMELEC ay lagi pong gumahanap ng paraan para maging innovative, mas maging democratic at mas maging transparent ang ating halalan. Para sa ating Kongreso, kailangan na pong busisiin at suriin ang ating election law. Baka meron ng dapat palitan. Kaya kailangan po tayo, inimbitahan natin lahat, maging bahagi ng electoral reform. Attorney, ano po ang mangyayari sa mga makina na ginamit nung halalan? Ito pong mga automated counting machine ay inupahan lang po ng COMELEC. Hindi po pag-aari ang mga machine ng ating Commission on Election. Kaya pagkatapos po nitong May 12 at pagkatapos po ng October 13 election para sa BARM Parliament, ibabalik na po ang mga machines na ito sa lessor o yung may-ari ng mga machines. Kasi po sa darating na barangay election, hindi po natin kailangan ng machine kasi nga po manual ang ating halalan. Para po sa 2028, magpuprocure na naman po ang ating Commission on Election. Mangungupahan na naman ba sila or bibili ng mga panibagong machine? Yan po ay kailangan nating antabayanan. Yan po ay nasa desisyon at diskresyon ng ating Commission on Election. Attorney, ano po ba ang pinagkaiba ng isang hinalal at isang inappoint? Dalawa po ang uri ng ating mga public officials. Number 1, ikaw ay elected or nahalal na opisyal. Pangalawa, ikaw ay inappoint ng mga hinalal or yung mga kapwa mong nag-appoint. Kaya dalawa po yun. Ang ating mga elected officials, meron pong fixed term.
o 3 years or 6 years. Ang ating mga appointed official, wala po yung iba po merong fixed term, yung iba po 1 year, yung iba po tinatawag nating coterminus, meaning sila ay manunungkulan hanggat nandun yung nag-appoint sa kanya. Yung iba po of trust and confidence, halimbawa ng ating Pangulo at kahit kailan pwede po silang tanggalin. Lahat po sila, whether elected or appointive, ay public servants, pero po ang nag-appoint for appointive would be an elective official or an appointive official. Para po sa ating mga elective officials, tayo po ang mga botante ang nagluklok sa kanilang mga posisyon. Ngayong tapos na ang boto at meron nang naproklama, dumadako na tayo sa yugto ng ating electoral exercise para sa mga protesta. Papalapit na rin ang umpisa ng termino ng mga mananalo. Hindi hihinto ang partisipasyon natin sa halalan. Alalahanin natin na tayo ang boss, hindi sila. Sila ay accountable sa ating mga mamamayan, sa ating mga botante. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa Batas et al. Ako muli ang law teacher ng bayan, Attorney Al Agra. Magkita-kita tayo sa mga susunod na episode dito lang sa Newswatch Plus.